Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headline. Pangulong Bongbong Marcos Jr. sinampahan na ng Duterte Youth Party List ng impeachment complaint. Bandera Headline. Kamelec First Division pinakansela ang kandidatura ni UBJP Sharif Agwak Mayoralty candidate Mando Taha at Danny Taha Mando na tumatakbo bilang konsehal. Bandera Headline. Drug din nabuwag sa bisan ng search warrant, 4 katao arestado. Bandera Headline. Lalaki patay matapos laslasin o gilitan sa leeg ng asawa at umano'y kaibigan nito sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Bandera Headline. 30 ang mga small business owners ng BARMM nakabenepisyo ng cash assistance mula sa Office of the Vice President bilang tulong negosyo. Bandera Headline. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At live rin tayo ngayon nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverol at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. formal nang naisampa at personal na inihain ng dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema at dating Duterte Youth Party List Representative Mari Cardema. Eksaktong alas 5 ng hapon nitong araw ng Huwebes ng tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang general sa batasang pamansa kung saan naghain ang nasabing complaint. Inendorso ni Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema ang reklamo na nakatuon sa umano'y betrayal of public trust ng Pangulo kaugnay sa pagpayag na mailipat sa ibang bansa ang isang Pilipino na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan nito ang buwan ng Marso, inaresto ang dating Pangulo ng International Police sa tulong ng Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group. At agad na dinala sa The Hague, Netherlands upang harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang maiinit na usapin,
Comelec First Division pinakansela ang kandidatura ni UBJP Sharif Agwak Mayoralty candidate Mando Taha at Danny Taha Mando na tumatakbo bilang konsehal. Kung bakit, ating alamin sa detalye ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibantera mo. Bandera Live Report. Comelec First Division pinakansela ang kandidatura ni UBJP Sharif Agwak Mayoralty candidate Mando Taha at Danny Taha Mando na tumatakbo bilang konsihal. Pinakansela ng Commission on Election First Division ang kandidatura ni Mayoralty candidate Mando Taha na tumatakbo sa nasabing posisyon sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party. Nakasaad sa nasabing desisyon na tinanggihan ng Comelec First Division ang Certificate of Candidacy ni Mando Taha. Maliban kay Mayoralty candidate Taha, kabilang rin sa kinansela ang kandidatura si Danny Taha Mando na tumatakbo bilang konsihal sa nasabing bayan. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nabuwag ang isang drug den at arestado ang 4 na high value target o HVT sa bisa ng isang search warrant na ikinasahan ng operatiba ng PIDEA Cotabato Provincial Office katuwang ang Kidapawan City Police Station at buong hanay ng law enforcement sa nasabing lungsod nitong nagdaang araw ng Huwebes. Ang operasyon na isinagawa sa bisa ng search warrant na ipinalabas ni Honorable Judge Jose Tabosares ng RTC Branch Hall of Justice sa Kidapawan City. Ang mga naareston ay kinilala ang sina alias Toto, 52 taong gulang, isang alias Roan, 25 taong gulang, isang alias Roy, 44 na taong gulang at isang alias Renzi. Napawang mga residente ng Cotabato at Davao Region. Nasamsam mula sa mga suspect ang kabuuang nasa 8.5 na gramo ng hinihinalaang shabu na may halagang aabot sa 34,000 pesos. Kasama rin nabawi ang iba't ibang drug paraphernalia gaya ng improvised tutor, aluminum foil at lighter, salopin at iba pang mga kagamitan. Ang mga ebidensya ay minerkahan sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga suspect, isang media representative at ilang mga opisyal ng barangay. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang kasong may kaugnayan sa iligal na droga ang kakaharapin ng mga nasabing suspect. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa lalawigan naman ng Maguindanao del Norte, isang lalaki patay matapos gilitan sa liig ng kanyang mismong asawa. Patay ang isang lalaki matapos lastasin sa leeg ng kanyang sariling asawa at kasama nitong lalaki pasado alas 10 ng gabi sa barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ngayong linggo. Kinilalang biktima na si Norodin Gumaga, 50 taong gulang, isang driver at residente ng naturang barangay. Ang mga suspect ay sina Babyana Maliga Biwang, 25 taong gulang, asawa ng biktima, at isang nagngangalang Montaser Baito Usok, 22 taong gulang na isang construction worker. Ayon sa investigasyon ng Sultan Kudarat Police MPS sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Esmail Madin, si Biwang ay direktang sumaksak sa biktima habang naroon si Usok. Nauna pa raw siyang tinawagan ni Biwang para dalhan ng bolo na ginamit sa krimen. Mismo ang kapatid ng biktima ang naging saksi sa karumal-dumal na krimen. Aniya, nagarinig siya ng kaguluhan at naratnan na dugo ang biktima at ang mga suspect na papatakas habang bitbit ang duguang bolo. Didala sa ospital ang nasabing biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Kapwang sumuko sa mga otoridad ang nasabing mga suspect at kasalukuyang nasa kustodiyan ng kapulisan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, mga small business owners
Sa BARMM, nakabenepisyo ng cash assistance mula sa Office of the Vice President bilang tulong negosyo. Ang detalye ibabalita ni Riza Kamid, kabanderang Riza Ibantero. Bandera Live Report. 30 na mga small business owners ang dumalo ngayong araw ng Biyernes sa isinagawang workshop o training sa Office of the Vice President sa 3rd Street, Don Isero, Barangay Rosarites 5, Cotabato City, kaugnay sa programa ni Vice President Sara Duterte na Magnegosyo Taday. Ang programa na Magnegosyo Taday ni VP Duterte ay isang proyekto upang makatulong sa mga maliliit na negosyante sa reyon ng Barma. Naglalayon ito na magbigay ng tulong pinansyal na 15,000 pesos na kapital o panimulang pondo para sa mga benepisyaryo. Ito sa ngayon ang unang batch ng Magnegosyo Taday sa reyon ng BARM kung saan ang mga benepisyaryo ay mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Cotabato City. Ilan sa mga benepisyaryo ay mga sari-sari store owners, small food vendors, mani vendors at street vendors. Ayon sa mga vendors, lubos itong nagpapasalamat kay Vice President Duterte sa tulong pinansyal na ito na malaking tulong sa kanilang mga negosyo at araw-araw na pamumuhay lalo na ngayong panahon ng krisis. Dagdag pa riyan, isa lamang ang Magnegosyo Taday sa maraming programa ni VP Sara Duterte para sa mga residente ng rehiyon ng Bangsamoro. Siyempre, sobrang saya at saka hindi ko rin nakalain na meron pala siyang programa na katulad ng ganito para sa mga maliliit na negosyante. Opo, yun po ang talagang nasa pandagdag ng money sa puhunan, tsaka magbili rin ako ng ibang pabinta katulad ng soft drinks or para mas maraming paninda doon sa tindahan ko. Actually, mag 7 years na. Sa ngayon, doon sa may Jollibee drive-thru po. Sa likod talaga ng Jollibee drive-thru. Sila talaga mismo ang nagpakwan sa akin. Di ba, may contact number kasi ako doon nakalagay. Kitawagan nila ako mismo dito sa office na ipaabil daw nila ako daw sa Magnegosyo Taday program. Maraming salamat po talaga sa Office of the Vice President, lalo lang kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa programa niya, maraming tao na natulungan po. At sana mas marami pa pong programa na ibang tao na matulungan niya po. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, ngayong papasok na ang tag-ulan, flood control management at karagdagang sewer and drainage equipment, ilan lamang sa mga nakikitang paraan o solusyon ni City Vice Mayor Johari Butchabo sa perwisyong dulot ng baha o paglubog ng tubig baha ng ilang pangunahing lansangan at komunidad sa lungsod. Implementasyon ng batas pagtitibayin laban sa kawalan ng disiplina at pagkalinga sa kapaligiran. Bandera Live Report. Opo, itong problema po sa baha, alam mo, kailangan natin ibalik sa history paminsan yung problema. Kailangan natin alamin yung history ng problema. Dahil kung nyo pong alam, ay ang Cotabato City, unang-una below sea level. At nung una, itong Cotabato City ay tubig. Ang tanging mataas lang yan ay nandyan sa may Rosarites 1 yung PC Hill and yung Rosarites 5 yung Luna, which is yun yung barangay ko. Kailangan natin i-consider yan dahil sa pagdami ng tao, pagdami ng businesses, pagdami ng bahay, ngayon natambakan yung mga areas na yan, yung mga exit ng waterways na tambakan. Diba? So, yan yung kailangan ng study. Kaya, ang tingin natin dito, ang kailangan natin pag-aralan mabuti. Magkaroon ng pangmatagalang solusyon dito sa problema at magkaroon din ng short-term solution. Ang short-term solution, unang-una, kailangan natin ng disiplina. Kaya hinikayat natin yung taong bayan ng Cotabato City, dapat meron tayong disiplina. Kasi talagang meron namang tao na ginagawa ng
ginagawa ng basurahan yung ating mga ilog, ginagawang basurahan yung ating mga drainage. So what do you expect pag ganun ang mangyari? So talagang magkakaroon ng barado dun sa mga drainage na yan. And pangalawa, meron pa mga nag-implement ng mga projects dito na hindi proper yung pag-implement. Di ba? Alam niyo naman yan na kailangan tama. Kasi once na nagkamali, mali na yung ano niya. Hindi na dadaloy na mabuti yung tubig dun sa drainage system. Di ba? So, sa tingin ko, una, kailangan natin disiplinahin yung sarili natin para maibsan kahit paano yung baha. And dagdagan natin yung ating mga equipments like yung declogging. Kasi yun yung pangmadalian, declogger. So, halimbawa, pag may mga barado dyan, i-declog natin para nang sa ganun, mabilis na umupa yung tubig. And then, tingnan natin yung mga drainage na, meron kasi mga drainage dito na talagang barado na. Dahil sa tagal na nung basura na nandun sa ilalim ng drainage, parang lupa na siya. So, naging barado, hindi dumadaloy ng mabuti yung tubig. So, pag-aralan natin mabuti, magkaroon tayo ng study para yung approach natin ay systematic. And dapat focus. Halimbawa, dito sa may barangay, MB poblasyon, meron diyang area na hindi na nawawala yung tubig. Tingnan natin yung dinadaluyan ngayon ng tubig, ng drainage, kung ano pa ba siya. Kung barado na hindi pa. Sa ganun, kung barado, linisin para maganda yung pag-exit ng tubig at tingnan natin yung exit ng drainage na yun kung okay pa ba o natambakan na. So yan yung mga short term na sinasabi ko. Yung long term solution yan, kailangan ng talagang pag-aralan. 'Di ba? Yung ano na yan, yung solusyon, pangmatagalang solusyon diyan sa problema ng pagbaha. And yan, isa po yan sa ating priority. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kaabuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, 8 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano Tamano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Haverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahal.